bakit tayo nag-wireless? Diba? Ano yung reason? Kasi yan ang dapat natin pumasok sa isip. After graduate natin, nasa isip pa rin natin na ito yung mga natutunan ko sa wireless na dapat hindi makalimutan. Unang-una, Youth Leadership Summit. Yung word na leadership, napaka-importante. Sabi nga nila, leaders are not born, they are made. Kayo, isa sa mga pinili dito, para kasi kayo ang magiging leader someday. So, makikita natin, ano pa yung purpose ng wireless? Bakit tayo nandito? Una, again, leadership, ma-develop yung skill nyo. Kanina nagkwento kami sa loob, napakaganda raw ng participation nyo. Yung mga hindi mo akalain na tahimik lang biglang magsasalita at mag-share ng idea. Na hindi mo malaman na ito lang yung pagkakataon para ma-share sa'yo. So, nade-develop siya ngayon. Diba? Paulit-ulit na gawin yan. Sigurado, pag yung mga leader natin later, yung mga mayor natin, yung mga katulad ko, kung ganito yung mga training, sigurado walang problema yung bansa natin. We are in good hands kung ganito yung mga training natin. Pangalawa, yung instill patriotism. Lalo na ngayon na meron tayong external threat. Ang may external threat natin ngayon, yung may gustong sumakop sa teritoryo natin. So, dapat buo tayo. So, pero paano tayo magiging buo? Kung makikita mo sa social media, watak-watak naman tayo. So, dapat ma-instill natin yung patriotism natin, yung pagmamahal natin sa bansa. Dahil pag mahal mo yung bansa mo, pag may gustong sumako, kaya mong idepensa. Wala kang alinlangan na ialay ang buhay mo para sa bansa. So, yun ang isang reason kung bakit tayong kaganoon. Pangatlo, yung alam naman natin na kaya tayo nandito para i-promote yung peace dahil minsan may mga problema tayo sa kapayapaan. So, nandito tayo para i-promote yung peace. Kaya ang mga topics nyo, yung mga nagtuturo sa inyo, it's all about related to how to propagate peace. Which brings me to my point kung bakit kailangan sa inyo magmula yung peace. Kasi alam naman natin, yung mga kalaban natin, ang nire-recruit nila, yung kabataan. So we are developing you para maging resilient. Para alam nyo, tinuturo namin sa inyo, maging critical thinker kayo. Para later on, pag may lumapit sa inyo na gustong mangbuyo sa inyo, na sumama sa kanila, matibay na yung utak nyo. Alam na namin yung tama. You listen to them. Sabi ko nga, you listen to them when somebody's trying to influence you. Pero pag alam mo yung tama, pwede mong may pangontra kung paano. Tinanong ko nga, sabi ko nga, napaka-importanteng topic yung PCBE, yung radicalization. Kasi dyan naman sisimula. At sabi ko nga, kung magle-lecture nga ako ng radicalization, pwedeng mahaba yun. Pero dalawang aspeto lang kung bakit nararadicalize ang ating kabataan. At madaling tandaan yun. Bakit madaling nararadicalize ang ating kabataan? Dalawang reason lang. Una, ang sasabihin nila, life is miserable. Diba? Mahirap kontrahin yun. Diba? Life is miserable. Sabi niyo, pinabayaan na kayo ng gobyerno, pinabayaan kayo ng magulang, tapos walang nag-aalaga sa'yo. So here comes, may maglalapit sa inyo na tumama sa kanila, madali. Kasi wala kang magawa. O kaya, wala ka eh. Life is miserable sinasabi nila. Which is very true. Pero kung resilient yung utak mo, hindi miserable ang buhay. Ha? Pag pangalawa, sasabihin nila, why is life miserable? And if life is miserable, pwede kang magamit mo yan, yung alay mo, yung sarili yun, at papupusta ka, pag namatay ka, pumunta ka sa heaven. That is very hard to mahirap kontrahin. Kasi nga, pag inalay mo nga yung buhay mo, papunta ka sa heaven, which is totoo. Pero, not through violence. Diba? Not through violence. Diba? You can defend kung ano yung paniniwala mo, but not through violence. I'm sure, hindi yan ang tinuturo ng mga ustad natin, ng mga religious persons natin. So, yung dalawa lang yun. Pero pag alam mo, yung tama, na life is not miserable. Diba? Life is full of happiness. Katulad niya kanina, nung pinapanood ko, natutuwa ako. All smiles. Diba? Pag ito yung
Sino magsasabi na life is miserable, parati tayong, ang Pilipinos, parating nakangiti yan eh. Parating makangiti. Tapos yung mga activity natin, nakita ko nakangiti lahat. That is one reason, that is one way na sinasabi na life is not miserable. Yun, so yun yung mga yan. Kaya kung alam na natin kung paano pangontra yung mga sasabihin nila, we are very entrenched na yung utak natin. So magiging resilient tayo. And lastly, kanina, bakit ko binanggit lahat ng participants dito? Andyan yung local government, andyan ang kapulisan, andyan ang army, andyan ang estudyante, andyan ang mga guro, andyan ang media. Kasi, ibig sabihin nito, hindi si army, hindi si pulis ang may pakialam sa peace and order. Kasi ang papasok sa atin, peace and order, ang mga naka-uniform yan. Hindi kami ang mag-aalaga sa peace and order. Sino? Tayong lahat. Kasi kahit anong operation namin dyan, ng mga pulis kami, kahit anong gawin namin dyan, kung hindi naman kasama yung mga participants, mga estudyante, yung mga households, yung mga guro, yung mga engineer, yung mga doktor, kung hindi kasama yan, para saan pa yung kung ang trabaho namin is 10%, yung Ulam Nation approach, yung tinatawag natin 90%. Sa lahat ng bagay, pati sa pagdepensa sa atin, ng barangay, ng municipality, ng buong bansa, Ulam Nation approach yan. Hindi yan trabaho ng sundalo lamang. Hindi yan. Kasi malaking factor yan yung pagtutulungan natin. So, yung mga activity na ganito. So, then, yung sinasabi ko, yung napaka-importante kanina, yung number one reason ba tayo nandito, it's about leadership. I have 3 lessons for leadership na natutunan ko pag nagkakanta kami ng YLS dito. Una, yung leadership begins at the character. Yung character mo. So, yung integridad mo, yung disiplina, dapat nandyan. So, pagkatapos dito, dapat andyan pa rin. What is integrity? Yung knowing what is right. Alam naman natin kung ano yung tama. Minsan lang ang hirap gawin ng tama kasi nakasanayan na yung ginagawang mali. And discipline. Andito tayo, ginagawa natin, sumusunod tayo sa mga instruction. Pero after, pag wala ng instruction, what is the best definition for discipline? It is obedience in the absence of orders. Ibig sabihin, kahit walang nakakita, nagtatapo ka ng basura sa basurahan. Hindi dahil may guro, hindi dahil may tao na magsusumbong sa'yo, kung hindi dahil alam mo na yun ang tama. Maliliit na bagay lang yan. Pero yun yung mga maliliit na bagay na pag nakasanayan mo, yan yung magde-develop ng character mo. And later on, reputation. Yung reputation mo, napaka-importante yan. Pangalawa, ang pag-iinisip natin pag naging leader, maging commander yan, o kaya maging police officer yan, o kaya magiging mayor, o kaya maging barangay captain. It's not about power or position. It is about service. Kaya pag nag-commander ka, o kaya naging barangay captain ka, mayor, or later pwede pa governor, it's not about the power. It's about dito ang position mo kasi gusto mong magbigay service. Ang hirap sabihin yun, pero madaling sabihin yun, pero pag yung mga leader natin, katulad nyo, na-instill na yan, dito pa lang at your level, pag later on, serbisyo ang inyong purpose, hindi yung power. And lastly, yung pagiging leader natin, it requires courage. Sabi ko nga yung paggawa ng tama, minsan pag nakasanayan na yung mali, it will take courage for you to stand up for what is right. Pero tatandaan mo lang, pag ikaw yung nasa tama, ang hirap, may hirapan, kasiraan. They will try to malayin you, to siraan ka, pero kung alam mong nasa tama ka, it is so easy to defend your actions na nasa tama ka. And wala kang minsan kailangang i-defend kasi nga, alam mo na tama ka. So then, yung sabi ko, yung importance dito, kung bakit hindi yung mga barangay kapitan yung ginagawa natin dito. Kasi gusto namin na kayo magsimula. Sa simula pa lang. Diba, yung tinetrain mo nga pag magte-train ka ng Olympian, 5 years old pa nga lang, tinetrain na yan. So, ganun din sa leadership. Mas maaga,
bata. Kasi later on, after 10 years from now, 15, kayo ang magiging squad leader, platoon leader, company commander, kayo magiging barangay kapitan, kayo magiging mayor, o kaya kung hindi man, kayo magiging doktor, magiging engineer. So kayo yung cliche ito na kayo yung future, di ba? Pero totoo yun. After 10 to 15 years, kayo yung mga tatayo dito. And napakamagandang foundation kung bata pala. Napakaswerte nyo. Ako nga, hindi ko naranasan yan eh. So, you are privileged na meron kayong mga ganito activity. So, what is the challenge? As leaders, after nito, volunteer to be a leader. Kahit sa malilit na bagay, sa school lang, kahit sa classroom lang, or later on, kung gusto mag-SK, o yung mga iba SK sa inyo dito, gustong magsilbi sa gobyerno, para matrain kayo. Matrain kayo lalo. Na ito na yung training. Training lahat to. Kasi ako, habang Deputy Brigade Commander ng Battalion Commander ako, kahit night push yun, training yan. Training lahat yan. Kasi nga, life is full of experiences that is worth na kailangan tandaan. So with that, I would like also to thank the organizers. Sabi nga, nag-uusap kami doon kanina na natutuwa ako kasi ang nagre-reklamo iba na, sir, bakit dito lang? Bakit dapat sa barangay namin? So, bakit? Anong purpose na? Anong nakita ko doon? Ibig sabihin, nakikita nila. Nakikita nila yung response. Nakita nila yung kayo, yung mga ginagawa nyo dito sa activity. Nasasabihin ng mga tiga-ibang barangay na, sir, maganda yun dapat meron din sa amin. So, that is a good sign na this activity successful. Kaso nga, our resources are limited, so I'm sure naglaluin ng battalion commander yan kung paano makakakuha ng resources. Sabi ko nga kung pwede, lahat sabi nga namin pwede nga lahat kayo ganyan to na i-wireless natin Kaso nga, may limited resources. Pero dyan naman kayo papasok na kahit hindi sila nakandak, yung mga kaibigan nyo, yung mga kamag-anak nyo, pwede nyo ikandang i-wireless on your own way. Ikwento nyo yung mga dito, sabi ko, napakaganda yung activity nyo, ibigay ba natin sa kanila? Ibigay nyo, para yun, ipakita nyo sa kanila, yabang nyo, para pag mag-organize ulit si 44, sali kami dyan. And I'm sure very eager din yung mga facilitators natin. Ito nga, sabi ko nga, sila yung mga facilitators namin dati, nadali lapitan. So, ayun nga lang na, ayun yung challenge sa inyo. And again, I would like to thank the organizers, of course, the Battalion Commander. Nakikita ko nga yung sarili ko. Yun yung ginagawa ko dati. Fort Mic ako. Pero ngayon, Doble 4. So, ibig sabihin, mas maganda na to. Doble 4. Dalawang Fort Mic yung nandito. So, visionary yung Battalion Commander nyo. Nakikita ko yung sarili na. I'm sure you will all buong AOR ng 44 will be in good hands. Lalo na pag magkakantak na ganito. Maraming salamat.